Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating mong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 9, taladang 44 at hanggang 45. Ito ang sinasabi. Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Natakot naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan mula sa aming pagkatulog. Salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin at sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang iyong mga anak na may mga nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, pagalingin, o Diyos, upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng muli ng lakas. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman ito. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang panahon ngayon, sobrang init, at nagkaresulta na nagdeklara ng walang pasok sa eskwelahan, Panginoon, upang hindi mapahamak ang mga kabataan. Dalangin ko, Diyos, na ingatan mo po ang iyong mga anak, ang mga matatanda, Panginoon, ang mga senior, ang mga bata, upang hindi sila mapahamak sa tinatawag na heat stroke, Panginoon. Gabayan mo po sila, O Diyos. Pandungan mo sila ng iyong banal na espiritu upang sila, O Diyos, ay hindi mapahamak sa init, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo namin ito pinagkatiwala ang aming mga buhay sa araw na ito. Dahil ikaw, Diyos, ang siyang aming Panginoon na tagapagligtas. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, yung mga nagtatrabaho sa mga lansangan, yung mga traffic enforcer, Panginoon, ingatan mo sila. Dahil sa sobrang init, Panginoon, baka magkaroon sila ng isang karamdaman na heat stroke. Lord, tulungan mo po ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa mga lansangan dahil mainit, Panginoon. Mga nagwawalis ng mga lansangan, O Diyos, ingatan mo sila. Pandungan mo sila, Panginoon, ng iyong banal na espiritu upang hindi sila mapahamak, Panginoon, sa init. Lord, gayon din po, Panginoon, ang mga drivers ng mga jeep, mga pedicab, Panginoon. Lord, sila po'y prone sa mga init, Panginoon. Ingatan mo sila. Ilayo mo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon. Panginoon, dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Patuloy mo din silang ingatan, Ama, hanggang makasumbong sila ng trabaho sa tulong ng banal mong espiritu upang magkaroon sila ng hanap buhay, Panginoon. Amin din inilalapit ang aming mga kaibigan na nasa ibang bansa nagtatrabaho, O Diyos. Patuloy mo po silang ingatan doon. Ilayo mo sila sa kapahamakan, sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon, dahil malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, ikaw, Diyos, ang siyang maghari sa bawat puso
ng mga taong naghanap buhay sa ibang bansa at ang kanyang mga mahal sa buhay na naiwan dito sa Pilipinas, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabawi sa mga pagkakaroon ng isang relasyon na malayo sa bawat isa. Proteksyonan mo po ang kanilang relasyon, Panginoon, upang hindi ito masira, Panginoon. Lord, gayon din po, dalangin ko ang mga mangingisda, Panginoon, na laging nangisda sa laot. Sila po'y ingatan mo at ilayo sa kapahamakan, maging ang mga magsasaka, Panginoon, nagtatanim ng palay at sila po ay nasa init ng panahon at ingatan mo sila, pandungan mo sila, Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong pamagat sa umagang ito ay ang ating mga laban ay hindi pisikal. No? Ang ating mga laban ay hindi pisikal. Ginugol ni Jesucristo ang kanyang oras upang alertuhin ang kanyang mga alagad tungkol sa mga panganib na paparating sa kanila pangkat. At binalaan silang maging handa. Gayunpaman, hindi maintindihang mabuti ng mga alagad si Kristo at hindi rin sila makagawa ng sapat na paghahanda. Sa halip na mag-ayuno at manalangin para sa lakas ng Diyos upang mapagtagumpayan ang darating na mga pagsubok, ang mga alagad ay abala sa pakikipag-away at pakikipagkumpetensya sa kanilang mga sarili. Nagbabala si Jesus, manuot sa inyong mga tainga ang mga salitang ito, sapagkat ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao. Datapwat hindi nila napag-uunawa ang sabing ito, at sa kanila'y naliligid upang ito'y huwag mapag-unawa. At nangatatakot silang magsipagtanong sa kanya ng tungkol sa sabing ito, ayon sa Lucas kabanatang 9, talatang 44 hanggang 45. At nagkaroon ng isang pagmamatuwiran sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang pinakadakila. Datapwat magkaunawa ni Jesus sa pangangatuwiran ng kanilang puso, ay kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang siping. Lucas, kabanata 9, talatang 46 hanggang 47. Mga kaibigan, ang mga Kristiyano ay dapat kumilos ng espiritual upang mapagtagumpayan ang kanilang mga pagsubok sa pananampalataya. Dapat tayong mag-ingat na hindi madala sa mga makamundong gawain at mapabayaan ang ating mahalagang kaligtasang natanggap sa pamagitan ni Jesucristo. Dapat ipanalangin ang pagsaalang-alang sa lahat ng bagay at maging sensitibo sa pamumuno ng banal na Espiritu upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa pananampalataya na tiyak na darating upang hamunin ang ating pananampalataya. Dapat natin laging alalahanin, mga kaibigan, ang banal na kasulatan na naghihikayat sa atin na isaalang-alang ang anumang pagsubok sa pananampalataya
bilang isang spiritual na labanan. At hindi natin dapat bigyang kahulugan ang mga ito bilang isang physical na labanan. Nasusulat, mga kaibigan, sapagkat hindi tayo nakikipagbuno laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng kapanahonang ito, laban sa mga espiritong hukbo ng kasamaan sa mga makalangit na lugar. Efeso, Kabanata 6, talatang 12. Manalangin tayo. Mahal na Panginoong Hesukristo, mangyaring tulungan kaming maging sensitibo sa Espiritu at gumana sa ilalim ng pamumuno ng banal na Espiritu. Hayaan mo kaming maging sensitibo sa Espiritu sa mabilis at manalangin sa paghangad ng pananampalataya upang mapagtagumpayan ang bawat hamon ng buhay. Pangunahan at gabayan kami upang magkaroon ng matagumpay sa buhay na ito at hayaan kami manatiling karapat-dapat sa langit. Mayroong tulungan kaming lumago sa biyaya at pagpapahid ng langis upang lumigaya ka sa lahat ng oras. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen at Amen. Shout out po sa ating mga tagapakinig ngayong umaga. Shout out kay Chi, si Miss De Rojas, si Jemo Ross. Mag-ingat po tayo mga kaibigan dahil sobrang init, no? At masyadong baka magkaroon tayo ng heat stroke. Shout out ni Angel Aberilia. Shout out ni Marcelina Virgilio Banila. Yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating morning devotion. Pagpalain nawa kayo ng ating Diyos at ingatan sa lahat ng oras ng inyong mga buhay kasama ng inyong pamilya. Amen.